Alam nyo, lahat naman tayo, pare-pareho ang pangarap, yung mapalago ang pinaghirapan nating ipon. Pero ang malaking tanong, saan niya ba ito pinakamagandang ilagay? Halika, samahan nyo kami sa isang kwento. Itong kwento ng dalawang magkaibang klase ng nag-iipon at tingnan natin kung alin sa dalawang government-backed options na to ang para sa'yo. Bago tayo magsimula, may simple akong tanong para sa'yo. Ang ipon mo ba? Nagtatrabaho rin ang kasing sipaw mo? Kasi kung hindi, baka oras na para bigyan yan ng upgrade. Tara, alamin natin kung paano. Okay, so kilalanin natin ang dalawang bida sa ating kwento. Sa kaliwa, si The Planner. Siya yung tipo na may malinaw na target, may goal na gustong maabot in 5 years. Sa kabila naman, si The Secure Saver. Ang hanap niya, kapayapaan ng isip at seguridad para sa kanyang retirement. Dalawang tao, dalawang magkaibang landas. Saang kwento ka kaya mas makaka-relate? Unahin natin ang landas ni The Planner. Ang misyon niya ay palakihin ang pera niya para sa isang specific na pangarap at ang napili niyang tool para dyan, ang Pag-ibig MP2. Tingnan natin kung bakit. So sa kanyang paghahanap, na-discover ni The Planner itong Modified Pag-ibig 2 o yung mas sikat sa tawag na MP2. Isa pala itong high-yield savings program na parang saktong-sakto para sa mga medium-term goals. So ano nga ba itong MP2? Well, simple lang. Isa itong voluntary savings program na government-backed at may 5-year maturity. Ang goal nito? Bigyan ka ng mas mataas na dividends kumpara sa regular na savings. Isipin mo na lang, para siyang 5-year investment plan na pinapabilis ang paglago ng pera mo. At ito yung numerong talagang nakakuha ng atensyon ni The Planner, 7.1%. Yan ang dividend rate for 2024. At ang best part, tax-free yan. So kung ano yung kinita ng pera mo, buong-buo mong makukuha. Galing, di ba? At ang ganda pa, hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Sa halagang 500 pesos lang, pwede ka na. At take note, walang limit kung magkano ang gusto mong isave. Kaya kahit anong budget mo, swak na swak ito. At siyempre, yung 5-year fixed term. Ito yung perfect na perfect para sa goal ni Thought Planner. Pwedeng para sa down payment ng bahay, pangkapital sa negosyo, o kahit anong pangarap na gusto niyang matupad within 5 years. Dito na ngayon pumapasok yung tinatawag na magic ng compounding. Pinili kasi ni The Planner na i-reinvest lahat yung dividends niya. Anong ibig sabihin nun? Yung kinita ng pera niya, kikita ulit ng sarili nitong pera. Taon-taon. Yan ang sikreto kung bakit mas mabilis at mas malaki ang paglago ng ipon niya. At syempre, tulad ng maraming nag-iipon, malaking bagay ang tiwala. Sabi nga ng isang netizen, at baka nararamdaman din ito ni Planner, for me, mas trusted ang Pag-ibig compared sa SSS. Kaya MP2 pa din ako for now. Yung track record at yung pagiging transparent ng Pag-ibig Fund, malaking factor talaga yan. Okay, tapos na tayo sa kwento ni The Planner. Lipat naman tayo ngayon sa kabilang bida, si The Secure Saver. Iba naman ang prioridad niya. Isang matatag at protektadong retirement fund. Tara, silipin natin ang landas niya. Ang sagot para kay The Secure Saver? Ang My SSS Pension Booster. Isa rin itong voluntary retirement savings program. Pero ang main goal nito ay palakasin pa o i-boost ang makukuha mong SSS pension sa future. Parang nagdadagdag ka ng extra layer of financial security para sa pagtanda mo. Para kay The Secure Saver, ito naman ang nakaka-attract, ang competitive at tax-free returns. Ang target ng SSS ay 7.2% interest rate, isang napakalakas na paraan para palakihin yung retirement nest egg niya for the long run. At heto, ang isa sa pinakamalaking pagpakakaiba nila. Hindi to isang fixed 5-year plan. Sa Pension Booster, pwede kang tuloy-tuloy na mag-contribute hanggang sa mag-retire ka. So ito talaga yung masasabi mong pangmatagalang pag-iipon. Pero syempre, dahil priority ni The Secure Saver ang kaligtasan at seguridad, may mahalaga siyang tanong. Paano kung may mangyaring emergency bago pa man ako mag-retire? Pwede ko bang makuha yung pera ko? At dito natin makikita yung unique feature ng Pension Booster, ang safety net nito. Yes, pwede kang mag-withdraw after just 1 year, pero para lang sa mga specific at seryosong emergency. Tulad ng critical illness, bigla ang pagkawala ng trabaho o pag-uwi ng isang OFW. Yan ang proteksyon para sa mga hindi inaasahang pagsubok sa buhay. So ngayon, nakita na natin ang kwento nilang dalawa.
Oras na para pagtabihin ang mga landas na tinahak nila. Tingnan natin, anong path kaya ang mas babagay sa'yo? Ayan, sa table na to, kitang-kita yung pagkakaiba. Ang MP2, yung path ni Planner, para sa mga may tiyak na goal sa loob ng 5 taon at ang lakas niya ay yung compounding. Samantala, ang Pension Booster, yung path ni Secure Saver, pang long-term retirement talaga na may dagdag proteksyon ng isang emergency safety net. Pareho silang nagsisimula sa 500 pesos pero malinaw na magkaiba ang kanilang destinasyon. At dahil dyan, ang tanong ay bumabalik sa'yo. Ano ang kwento ng pag-iipon mo? Tandaan, walang the best or winner dito. Walang one size fits all. Ang pinakamagandang plano ay yung tugma sa sarili mong kwento at mga pangarap. Laging tandaan, ang pinakamagandang plano ay hindi lang yung may pinakamataas na interest rate. Ito yung plano na naka-align sa mga goals mo sa buhay, yung nagbibigay sa'yo ng kapayapaan ng isip. Kaya ang huling tanong namin para sa'yo, ikaw ba ay isang planner na may 5-year dream na gustong abutin? O ikaw ba ay isang secure saver na dahan-dahang nagtatayo ng isang panghabang buhay na safety net? Ano ang kwento ng iyong pag-iipon? Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito at sana'y naging inspiring, entertaining o informative, please i-share nyo naman. Share icon, paki-like na rin at mag-subscribe para sa marami pang ganitong content. Abangan ang susunod naming upload. Maraming salamat!